Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo about perfect square and square root. Simulan natin dito sa number 0. So, kapag in-square natin yan, ganito natin siya babasahin, 0 square. And then, ang ibig sabihin yan ay 0 times 0. And then, 0 times 0 is equal to 0. And then, number 1. So, ang 1 square, ang ibig sabihin yan ay 1 times 1. So, 1 times 1 is equal to 1. And then number 2 naman, kapag in-square natin ang number 2, ang ibig sabihin niyan ay 2 times 2, which is 4. Number 3 naman, kapag in-square natin yan, 3 square is equal to 9. So, hindi siya 3 times 2. Instead, ang value niya ay 3 times 3. Kaya, naging 9. Sa 4 naman, kapag in-square natin ang 4, so 4 times 4 is equal to 16. And then number 5, kapag in-square natin ang 5, so 5 squared is equals to 5 times 5 equals 25. So itong 0, 1, 4, 9, 16, and 25, lahat ng yan ay tinatawag na perfect square. So ang perfect square, ito yung resulta kapag in-square mo ang kahit na anong number. Kaya ang 4 ay perfect square, 16 ay perfect square, and so on. Tuloy natin. So, ang 6, kapag in-square nyo, 6 times 6 is equal to 36. Ang 7, kapag in-square natin, so 7 times 7 is equal to 49. Ang 8, kapag in-square natin, is equal to 64 dahil 8 times 8 is equal to 64. Ang 9, kapag in-square natin, ang sagot ay 81. Ang 10, kapag in-square natin, ay 100. At kapag 11, in-square natin, ang sagot ay 121. So, lahat ng number na to na nasa kanan, 36, 49, 64, 81, 100, 121, at yung mga kasunod pa niyan, lahat ng mga number na yan ay mga perfect square. So, dahil perfect square sila, meron silang square root na whole number. So, kaya ngayon ay tuturuan ko kayo paano kuhanin ang square root ng mga number. So, kapag in-squared natin ang 0, ang sagot ay 0. Kaya, kung kukuhanin natin yung square root ng 0, ang sagot ay 0 din naman dahil 0 times 0 is equal to 0. Now, kapag in-squared natin ang 1, ang sagot ay 1. Kaya ang square root ng 1 ay ito ding base niya, which is 1. Dahil 1 times 1 is equal to 1. Kapag in-square natin ang 2, ang sagot ay 4. Kaya pag kinuha natin yung square root ng 4, ang sagot ay number 2 din. So, dahil 2 times 2 is equal to 4. Kapag in-square natin ang 3, ang sagot ay 9. Kaya kung kukuhanin natin ang square root ng 9, ang sagot din natin ay 3. Again, 3 squared is equal to 9, and then square root of 9 equals 3. Kumbaga, baliktad lang sila. So, ang 4 squared is equals to 16, kaya ang square root ng 16 is equal to 4. 5 squared is equal to 25, kaya ang square root ng 25 ay 5. So again, itong mga number na to ay mga perfect square at ito yung kanilang square root. Kung i-square natin ang 6 squared, ang sagot ay 36. Kaya kung kukuhanin natin yung square root ng 36, ang sagot natin ay 6. Dahil 6 times 6 is equal to 36. Ang 7 squared is equal to 49. Kaya kung kukuhanin natin ang square root ng 49, ang sagot ay 7. Ang 8 squared is equal to 64. Kaya ang square root ng 64 ay 8. 9 squared is equal to 81, and the square root of 81 is equal to 9. 10 squared is equal to 100, so square root of 100 is equal to 10. 11 squared is equal to 121, so that's why square root of 121 is equal to 11. So as you can see, kapag kinuha natin yung square root ng mga number na yan, ito ding mga number na to yung kanilang sagot. Kasi nga, ang square at ang square root ay magkabaliktad lang. Now, meron tayong mga given dito na numbers sa itaas. So, i-identify lang natin kung alin sa mga number na yan ang mga perfect square. So, dito natin ilalagay kung perfect square yung number. And then, lagay natin dito yung square root ng number na yun. Kung hindi naman perfect square yung number na yun, ay dito natin ilalagay sa right side. So, simulan natin dito sa 0. So, ang 0 is considered as perfect square. At ang square root ng 0 is equal to 0. Dahil 0 times 0 is equal to 0. Now, 25. Ang 25 ba ay perfect square? The answer is yes. So, lagay natin dito 25. And what is the square root of 25? So, the answer is 5. Dahil 5 times 5 is equal to 25.
How about 40? Ang 40 ba ay perfect square? So the answer is not a perfect square. Kaya dito natin siya ilagay sa right side. So dahil hindi siya perfect square, wala siyang square root na whole number. So this number is an irrational number. How about 49? Ang 49 ba ay perfect square? The answer is yes. Kaya dito natin ilagay. And what is the square root of 49? Ang square root ng 49 ay 7. Dahil 7 times 7 is equal to 49. How about 121? Perfect square ba ang 121? The answer is yes. So dito natin siya ilagay. And what is the square root of 121? So the answer is 11. Dahil 11 times 11 is equal to 121. How about 625? Perfect square ba to? The answer is yes. So dito natin siya lagay. And what is the square root of 625? The answer is 25. Dahil 25 times 25 is equal to 625. How about number 8? Perfect square ba to? The answer is not a perfect square. Kaya dito natin siya ilagay sa right side. So dahil hindi siya perfect square, wala siyang square root na whole number. How about 18 over 2? Is this a perfect square? By the way, ang value ng 18 over 2 is 18 divided by 2. The answer is 9. Ang 9 ba ay perfect square? The answer is yes. Kaya lagay natin dito yung 9. And what is the square root of 9? The answer is 3. Dahil 3 times 3 is equal to 9. How about 1 over 4 or 1/4? Perfect square ba to? The answer is yes. Dahil ang 1 ay perfect square, ang 4 is also a perfect square, so therefore, perfect square siya kahit fraction siya. And what is the square root of 1 over 4? The answer is 1 over 2 or 1/2. Dahil 1/2 times 1/2 is equal to 1 over 4 or 1/4. Last number, 27. So, perfect square ba ang 27? The answer is not a perfect square. Kaya dito natin siya ilagay sa right side. So, dahil hindi siya perfect square, wala siyang square root na whole number. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang. Maraming salamat.